What's up guys? Welcome sa panibagong araw ng buhay ko! At ayun na nga, birthday pala ng aking mahal na lolo. Kinaumagahan nga noon ay hinanap ko si lolo dito sa Kalibunan. Gawa nang bigyan ko siya ng kape at ng tinapay. Naabutan ko nga ho pala si lolo na kumakain na siya ng kanyang almusal. At kahit nagulay lang ho yung kanyang ulam, ay syempre naman ay enjoy na enjoy siya. Sinabi ko nga ho pala kay lolo na wag niyang ilagay dyan yung sliced bread. Kaya lang hindi pala niya ako narinig. Wag na ho kayong magtataka kung bakit gulay lang ang ulam niya. Alam niyo ba na yun ang nagpapalakas sa kanya? At pagkatapos nga ho naming ma-receive yung binigay sa akin ni Auntie Merne na anak ni Lolo, ay namili na agad kami ng pang-birthday. At dahil nasa Cebu si Auntie, kaya nagpadala na lang siya ng pera. At kahit nga ho, kaunti lang yung aming handaan sa birthday ni Lolo, ay mabubusog na kami dito. Pagkagaling nga ho namin sa palengke, ayun na nga ho, iniisa-isa ko nang ipakita sa inyo yung nabili namin. At pagkatapos nga noon, ay naghiwa-hiwa na ako din ng mga ricados, gawa nang gagawa ako ng pansit bihon. Kahit na medyo masama na nga yung pakiramdam ko din syempre ginagawa ko pa rin dahil gusto ko ito. Noong malakas pa kasi si Lolo, hindi niya talaga ako makalimutan. Lagi niya akong hinahanap-hanap. Naalala ko nga ho, noong isang araw, noong ako'y umalis na at nagtrabaho na sa Iligan, hinahanap daw ako ni Lolo. Ang sabi pa niya na kay mama, dadalawin daw niya ako. Lolo, nakaka-touch naman. Alam niya ba guys, na isang beses lang talaga ako pinalo ni Lolo noong bata pa ako. Maraming salamat sa iyo Lolo, dahil kung wala ka, wala rin ako. Sana masaya ka sa araw na ito at hintayin mo at magkakaapo ka sa akin. Huy! Alam niya ba guys, sa lahat ng apo ni Lolo na may asawa na, ako lang ang walang anak. Kaya Lolo, sana umabot ka pa ng 100 years. Huy! Sobrang lakas pa naman ni Lolo at sa awa ng Diyos, wala naman siyang karamdaman. Madalas lang talaga siyang nakaupo kasi medyo masakit na yung kanyang tuhod. Alam niya ba guys, na gusto pa rin namin ho siyang kausapin, kaso lang, smile na lang talaga ang response niya sa amin kasi hindi na niya kami madinig. Napag-usapan nga ho pala namin diyan na mag-ambag-ambag kami pang bili ng hearing aid. Sa totoo lang guys, napakasaya hong kausap nitong si Lolo noong hindi pa siya nabibili. Alam niya ba guys, noong unang panahon, hindi ko lang ho maalala, nabubulag itong si Lolo dahil sa katarak. Sa awa ng Diyos at hindi naman nagtagal yon dahil nauoperahan siya. At ngayon naman, ang pinoproblema namin sa kanya ay yung kanyang pandinig. Kaya huwag kang mag-alala Lolo, nagpaplano na kami para sa'yo. Huy! At ayun na nga, malapit na nga ho palang maluto yung aking pansit na niluto dyan. Saktong-sakto nga ho dahil andyan na sila Auntie na galing sa Iligan. At syempre, nandito na ang ating birthday boy. Sa totoo lang guys, wala talagang alam si Lolo na birthday niya. Habang kami nga ho ay nagpapak dyan ng lechon, napapansin ko nga ho na naiiyak si Lolo. Baka naman namimiss niya yung kanyang asawa. Nag-iisa na lang kasi si Lolo sa kanyang bahay, gawa ng matagal nang nawala si Lola. At ayun na nga, pagkatapos namin kinantahan si Lolo, ay kumakain na kaming lahat. Happy birthday Lolo! Mag-iingat ka palagi ha. Mahal na mahal ka namin. Sa liit ng handa namin, kinakabahan ako. Baka naman hindi magkasya. Tuwang-tuwa nga ho pala ako diyan na nakita ko si Lolo na halos ubos na ang lahat ng nasa kanyang plato. Kung ano man ang dahilan kung bakit naiyak si Lolo, uy, Lolo, patawarin niyo kami. Uy, bakit naman ang hingi ng sorry? Hanggang dito na lang muna ho yung aking video. Sa susunod na linggo na naman ha.